Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No, sana lahat po tayo ay maayos naman ang kalagayan. No? Sana okay naman po tayong lahat. Siyempre, nais ko na rin samantalahin ang pagkakataon upang batiin po kayong lahat ng advanced Happy Valentine's Day. No? So, pagkabilis nga naman, nangangalahati na no, ang buwan ng Pebrero. And before you know it, no, patapos na ang buwan at magkakaroon na tayo ng ating mga month-end na yung ating monthly sustainable programs dito po sa ating barangay. No? Pero syempre sa ngayon, enjoy muna natin ang Valentine weekend. Of course, expect natin ang traffic sa Metro Manila, no? Talaga namang natapat pa ng Friday, no? Ang Valentine's Day. So asahan natin na yung mga shopping malls, no, yung mga date places, no, asahan natin ang matinding traffic yan mga araw na yan. Kaya siguro no sa mga couples no na magse-celebrate, plan ahead, no, nang sa ganun ay hindi naman din masyadong maging toxic ang inyong celebration. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po syempre no, nag-umpisa na po ang ilang mga fire and evacuation drills dito po sa Barangay San Antonio. So ang ating fire and evacuation drill ay isa sa ating mga regular disaster preparedness programs dito po sa Barangay San Antonio. And syempre buena mano no, nagsimula na kaagad ang ating mga stakeholders no. Unang-una diyan ang Agustin 1 building na matatagpuan dito sa may Emerald Avenue. Actually ang property nila is tagusan ng Emerald at Ruby Road. No? So, sa bandang Ruby Road tayo nagsagawa ng evacuation drill. At syempre, bukod sa evacuation, no, na i-put to practice rin ng ating stakeholders yung pagsasagawa ng incident command system. No? Yung first aid no, sa kanilang sinetup na triage area. At syempre, nagkaroon din ng fire extinguisher demonstration. Of course, ang ating mga fire and evacuation drills ay in collaboration with the Bureau of Fire Protection Pasig at gayon din ng local government of Pasig City. So, syempre, ako'y bumabati sa ating constituents, sa ating stakeholders, sa napakagandang fire drill na naisagawa. No? Talagang preparado sila at kitang-kita natin na talagang yung mga ginawang seminar and training sa kanila prior to the actual drill no? Ay talagang naintindihan nila, no? Na-absorb nila. So again, nagpapasalamat din ako sa buong BDRRM team led by Kagawad Melvin Villarus. At syempre no, we do look forward to the upcoming drills no, leading into Fire Prevention Month sa buwan ng Marso. Alam ko, bago matapos ang buwan ng Pebrero, meron pa tayong at least one evacuation drill na isasagawa. No? Sumulat na sila sa aming tanggapan at ipa-finalize lamang ang schedule ng kanilang seminar and training and the actual fire and evacuation drill itself. So, syempre, no, patuloy din ang aming paghikayat sa ating mga kabarangay no, na subaybayan nyo po yung aming mga disaster preparedness posts sa aming social media pages. No? Gayon din yung ating emergency handbook no, na inyong makikita naman sa aming official website. And this is all downloadable no, for free. No, nang sa ganun ay paperless na tayo. No, dati meron kami mga printed out niyan, no, yung mga ating mga emergency handbook. Pero mas ini-encourage po namin na i-download na lamang po natin, no, yung kopya nito, yung electronic copy nito mula po sa aming website. Siyempre, no, nagpo-post din kami sa aming social media pages ng mga snippets, no, ng ating emergency handbook, no, lalo-lalo na yung mga reminders, no, sa panahon ng bagyo, lindol, sunog, no? Nang sa ganun ay may guidance tayo no? sa panahon ng mga kalamidad at sakuna tulad po nito.
syempre, no, dagdag ko na rin ang ating ambulance team ay nagsasagawa ng refresher training. Pasensya na din po kung in the past weeks ay hindi po namin marespondehan lahat ng mga tawag po sa atin, no? Dahil nga po nagkaroon tayo ng revamp sa ating EMS and nagdagdag tayo ng mga bagong tao. At syempre gusto natin yung mga bagong tao natin ay fully equipped pagdating sa mga protocols, sa skills, no? Ma-upskill natin ang ating mga tao pagdating sa proper emergency response. Siyempre, iba kasi ang protocol sa ambulansya. Hindi tulad ng mga napapanood natin sa sine, no? Na pag merong nangyari, sakay sa ambulansya, sabay takbo. No? Sa totoong buhay, hindi po ganun. No? Talagang may mga aspeto na kinakailangan i-advance call muna sa ospital. Tatanungin ng pasyente ano ang preferred na ospital na pagdadalhan. So, yung mga ganito pong mga masiselan na bagay, no, na hindi naman nakapublish talaga o no, hindi alam ng walang general knowledge, no, ang publiko, no, ay dito natin po sinasanay ang ating mga personnel. Pero again, no, tinitingnan naman natin ang timeline, no, in the next couple of weeks and months, na talagang very confident kami na magiging back with a vengeance ang ating ambulance team ng Barangay San Antonio. So again, maraming salamat sa ating mga kabarangay, no, mga stakeholders natin na patuloy na nakikiisa sa BSA pagdating sa disaster preparedness programs natin para sa ating komunidad. And we're also very happy to share na kamakailan ay nagkaroon po tayo ng isang seminar and workshop patungkol naman po sa climate change. No? So very successful po ang ating naisagawa na one whole day. No? Isang buong araw halos po ito na seminar and workshop, no? Para sa ating BSA workforce. No? At ang naging main topic talaga ay climate change. Of course, ang naging main facilitators ng ating seminar and workshop ay ang ating mga kaibigan mula sa Pintig, Pasig, isang CSO na locally based dito po sa Pasig City. At of course, tinalakay ang iba't ibang mga paksa patungkol sa climate change. No? Sumakto din, no? Dahil nga nung nakaraang buwan na tayo ay pinasyalan ng DILG at in-evaluate para sa Seal of Good Local Governance, no, kasama ang sa requirements, no, or indicators sa environmental protection na magkaroon ang ating mga personnel ng training, no, pagdating sa pag-aalaga sa kalikasan. So talagang tumiming, no, nung nakausap ko ang mga representatives ng Pintig Pasig. At tayo'y pinapili, no, among their roster of topics. Kaya nung nakita ko yung climate change, sabi ko, ito na. Ito ang ating gawin. Nang sa ganon ay, of course, dagdag kaalaman po yan para sa atin. And no, maging compliant din tayo sa ilang mga indicators ng Seal of Good Local Governance. So again, ang ating workshop ay inattenda ng ating barangay workforce, particularly mula sa ating Clean and Green Committee. Of course, naandun din ang ating lupong tagapamayapa at ang ating barangay security force kasi maliban sa climate change, no, napag-usapan din ang climate justice, no, wherein yung karapatang pantao, no, ay tinalakay, no, pagdating sa yung kaugnayan po nito sa climate change. So malaking tulong po, no, naging seminar upang maitaas pa ang aming awareness, no, sa ating pag-aalaga sa kalikasan. Siyempre, no, tuloy-tuloy kasi ang ating mga activities din, no, pagdating sa environmental protection, no. Andiyan yung ating daily cleanups, no, may weekly cleanup drive pa tayo. Na andiyan ang ating monthly basura to ayuda, no. So maganda na ang ating mga workforce, no, naiintindihan kung bakit mahalaga itong mga programang ito, yung mga activities natin na ito, at kung paano ang mga ito ay makakatulong, no, upang mapababa o mabawasan, no, ang climate change, no, na nangyayari na rin sa ating planeta. So again, no, patuloy po tayo magtulungan
no? Meron po tayong lahat shared responsibility, no, sa ating pag-aalaga sa kalikasan, and of course, no, para sa isang clean and green BSA. So again, ako ay nagpapasalamat sa Pintig Pasig, no? Naway masundan pa ang ating mga future trainings. Alam ko, no, napakarami nilang mga paksa, no? Nakita ko nga mag-iikot din sila sa iba't ibang barangay ng lungsod ng Pasig, at marami rin silang mga tatalakayin na iba't ibang mga issues, no, na alam naman po natin makakatulong sa iba't ibang komunidad ng lungsod ng Pasig. So, syempre, akong aking pagpapasalamat din sa ating barangay workforce na talagang very cooperative, no? Nakita naman natin din, nag-enjoy din sila sa kanilang partisipasyon sa seminar and workshop po na ito. And of course, sa ating Clean and Green co-chair led by Kagawad Justin Galang. And ang Barangay San Antonio ay patuloy din po, no, sa ating pagpapalakas ng ating linkages, no, lalong-lalo na po sa ating business community. No? Alam naman po natin, ang Barangay San Antonio is home, no, to the Central Business District of Pasig City, no, more commonly known as Ortigas Center. So nararapat lang po, no, na ang barangay ay meron din mga proactive, no, mga hakbang na kailangan gawin, no, upang mapalago ang ekonomiya ng ating komunidad at mapasigla, no, mas mapasigla pa ang ekonomiya, no, ng ating barangay. So isa po dito, no, sa mga hakbang na ito ay ang ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga business owners, no, the business community, at syempre yung mga CSOs na related, no, sa business community. So unang-una dyan, no, of course, buena mano rin para sa taon na ito ay ang ating pagpasyal, no, sa isang event na nirepresenta natin, of course, ang Barangay San Antonio. At ang event na ito ay event ng BNI Manila Central, no, na sila yung nagdiwang ng International Networking Week. So, yung networking week nila is hindi multi-level networking. Although marami tayong stakeholders na mga multi-level networking companies. Pero itong networking or yung business networking na kanilang ina-advocate is yung pag-convene ng iba't ibang mga business owners, no? At through this, yung kanilang pag-convene, no, ay nakakapagpalitan sila ng mga contacts na later on, no, sila rin ang magtutulungan upang mapalago ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kliyente, pagre-refer, no? At nakita po natin, no, ang mga miyembro ng BNI ay composed of real estate agents, insurance agents, mga CPA. So marami ko talaga, no, mga business establishment owners, no, whether restaurants, barbershops, salon. So it's really all businesses all in one group. So nakita po natin, no, na yung energy nila and they really take business networking very seriously. So, miski yung aking mensahe po nga sa kanila, no, sabi ko nakakatuwa, no, sana lahat ng mga negosyante ay kasing sisigla nila. Dahil sigurado, no, isa sila sa magiging malaki ang impact na maibibigay nila sa ating ekonomiya. So of course, no, kasama sa ating event na ito, no, ay ang pagbigay natin ng ating commitment, no. We hope to collaborate with BNI in the future na ma-convene natin ng iba't ibang mga business owners dito sa Barangay San Antonio, no, nang sa ganon ay magkaroon ng ripple effect ito, no, sa pagpapalago ng ating ekonomiya. So syempre ako ay nagpapasalamat, no, sa mga representatives ng BNI for the warm welcome. Of course, sa kanilang venue host is Astoria Plaza na of course bahagi rin ng Barangay San Antonio. Of course, nagpapasalamat din ako sa kanilang prime mover, one of their prime movers na si Sir Billy Dominguez, no. Si Sir Billy is our kabarangay, no. Dito po siya, isang residente at business stakeholder din po natin siya, no. Kanyang mga negosyo ay ilan sa mga negosyo ay matatagpuan dito po sa Barangay San Antonio. So again, maraming salamat
At makakaasa po kayo, no, sa inyong mula sa inyong lingkod na ang Barangay San Antonio ay tutulong po para mas mapalago pa natin ang BNI, no, at magtulungan po tayo upang mas mapasigla pa natin ang ekonomiya ng Barangay San Antonio at ng lungsod ng Pasig. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group, and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa serbisyo, ang ating mga barangay employees, no? Nga pala, no, congratulations sa ating mga barangay employees na tumanggap din ng kanilang mga certificate of commendation, no, na sa kanilang pagpapamalas ng katapatan sa kanilang tungkulin. Of course, sa ating barangay council, sa SCA Council, maraming salamat. Of course, sa ating social media team, no, thank you for helping BSA, no, na ma-inform natin ang ating mga kabarangay at ating mga stakeholders. Of course, sa ating mga benefactors, donors, and collaborators, no, maraming salamat for helping us, no, sa paghahatid ng iba't ibang mga programa para po sa ating barangay. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin who are always in constant communication, no, with the barangay. Nang sa ganon ay nagkakaroon ng participation sa ating paghahatid ng serbisyo, yung mga pagtugon natin sa ilang mga problema dito sa ating barangay. No, malaki po ang inyong naitutulong sa inyong mga pinadadalang feedback po sa amin. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga mahal na kabarangay, no, dasal lang po tayo, no, patuloy po tayo magdasal. Again, ang pananampalataya ang ating main weapon, no, pangunahing sandata natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always, and may God bless us all. Thank you.